Pag-usapan pa natin ang hoarding disorder. Kasama si mobile journalist Denise Valdesancho. Medyo may gray area dito, no? Marami ring mga Pinoy na mahilig magkolekta ng gamit ko sakaling gusto nilang itago. Yes. Baka magamit ko ito. Ano? True. Ugali yan ng mga Pinoy, Pops. Yung mga lumang lalagyan ng ice cream. Yan, mga Tupperware. Yan. Okay, Denise, ayon sa espesyalista na nakausap mo, paano masasabi na may hoarding disorder ang isang tao? Pops Jay, wala namang masama sa hoarding. Pero kung naging disorder na yan, ito yung tinutukoy ng ating espesyalista, yun yung hindi na maganda. Yun na yung may negative aspect of hoarding, collecting, medyo interchangeable para sa iilan. Dahil hoarding disorder na yan, kung kahit wala nang gamit, wala ka ng malakaran sa bahay. Naku, yung mga ganyan, wala nang gamit, tinatago mo pa rin, you still keep it, and naaapektuhan na, lalo na tayo mga Pinoy, di ba? May mga kasama pa tayo sa bahay, bibihira lang naman. O yung usually, ganun yung setup natin sa mga household natin at naaapektuhan na yung mga kasama natin. Nagiging clutter na siya, lalo na maliliit yung spaces, usually sa mga urbanized areas. Ayan, lalo na ngayon, Pops J, may dengue, malamok, ganyan na, nagiging hindi na maganda. Pinangingitlogan ng Diyan na mga nagiging lamok. kabaha-bahala yan, Pops Alright, J. may specific ba, Denise, na iniipon o kinukolekta ang mga may hoarding disorder? Pops J, hindi naman siya specific to a certain thing, no? It could be, kalimbawa, ito si Madeline na nakausap natin, mga Yakult, lalagyan ng Yakult, mga straw, kinokolekta. Yung nanay niya naman na mahilig ding mag-hoard, na ayon sa kanya, dito niya rin nakuha. Ito yung nakalakihan niya. Yan nga, mga Tupperware, nakatambak mga damit. Lamang dyan. Oo, ng mga damit na nakatambak. Meron pa yung mga plastic ng mga, yung mga malalaking lalagyan ng ketchup. Iba-iba, Pops J. Basta kinokolekta mo na hindi mo tinatapon kahit wala nang gamit sa'yo, Pops J, that's considered hoarding. Itong si Madeline, hindi ba naapektuhan ang space sa kanilang bahay? Maluwag ba? May kaluwagan ba ang kanilang bahay? Pops J, aminado naman si Madeline na naaapektuhan na yung space. At thankfully nga, maluwag ang kanilang bahay. Unlike dun sa bahay nung nanay niya, no? Actually, nung nakausap ko siya, kakabisita niya lang dun sa bahay ng nanay niya, pinakita niya mismo na sumisikip. Yun yung hindi maganda dahil ang aliwalas ng bahay dati ngayon, ang sikip-sikip na kasi. Hirap na hirap for some reason ang ilang mga tao na i-discard ang mga bagay dahil nga nabanggit din actually ni Madeline, mukhang dahil sa poverty, sa kahirapan, hirap na hirap tayo na i-discard, baka magamit pa natin. At fun fact, Pops J, no, sabi sa akin ng espesyalista natin nung pandemic, isa yan sa mga dahilan kung ba't nagtaas yung kaso ng hoarding sa mga Pilipino dahil nga, di ba, sobrang daming losses nung pandemic, baka magamit pa natin to, baka mawala to sa akin, itatabi ko. Kaya ganun yung mga dahilan, Pops J, no, ng hoarding. Okay, Denise, ano pa bang pwedeng masamang maidulot nitong pag-hoard? Pops J, syempre, sa sarili mo, no, mentally, yung hoarding kasi, nabanggit yan ng espesyalista natin, that's comorbid. So, hindi naman siya epekto per se, pero yung mga nagpapacheck up dito nila nalalaman na may anxiety, may kasamang pagiging OCD, depression, and then hindi na nga siya nagiging maganda kung naapektuhan na pati yung nasa paligid mo. May mga kaso si doctor natin na natanggap na inaamag na. Meron mga pinamamahayan na ng lamok, Pops J, lalo na ngayon, tumataas yung kaso. So yun yung mga hindi magandang dulot, no? At yun nga, yung pag-handle natin, yung pag-cope natin sa mga bagay. Kaya as much as possible, yung mga may kasama sa bahay, no? Hirap kasing tanggapin ng mga may hoarding disorder yung ganitong sakit. Sila mismo, hindi sila aware, hindi nila matanggap. Kaya they encourage the people around them to help itong mga may sakit na ito. Yung iba dyan, gina-justify pa. Hindi, akin yan. Magagamit ko yan one day. Sadly, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.